Tuwing piyesta, pinagkakaguluhan ang crispy, juicy, at malinamnam ang lechon. Alam nyo ba kung saan pinakamasarap na lechon sa ating bansa? Ay galing sa Cebu. Samahan natin si Isabel sa kanyang hometown. Taga Cebu day ka ha? Sa Cebu. Taga Cebu day ni si Isabel Ole. Tatanungin kita, Isabel, kung bakit ang lechon is more fun in the Philippines. Sa mga salo-salo at handaan, ano pa nga ba ang bida? Walang duda, nasa lechon ang corona. Kaya naman sa trono ng pinakamalinamnam na roast pig sa buong mundo, nakaluklok ang lechong Filipino. It's more fun! Alam ba ninyong may kanya-kanyang version din ang lechon o roasted suckling pig ang ibang bansa? Now you know! Pero isa lang ang tinaguriang the best pig in Asia ng Time Magazine. Walang iba kundi ang inasal o lechon from my hometown, the Queen City of the South, Cebu. Eating lechon in Cebu is more fun. Sangkaterbang lechon na raw ang natikman na international celebrity chef at food explorer na si Anthony Bourdain mula sa iba't ibang bansa. Pero nung malasahan ang lechong gawang Cebu, aba, naetsapuera ang iba. Ang sekreto raw ng mga world-class na lechon Cebu, TLC o Tender Loving Care mula sa preparasyon hanggang sa pagluluto. Ang restaurant owner at food blogger na si Joel Binamira ang nagtimpla ng tinawag ni Bourdain na best pig ever. Hindi naman talaga nakapagtataka dahil sa recados pa lang, malulula ka na sa sarap. Yung kakaiba talaga ng lechon dito sa Cebu, marami siyang laman sa loob ng tiyan. Sa ibang mga lugar sa Pilipinas, nakabukas lang ito pag lechon nila ng baboy. So dito talagang sinisirado yan, parang we sew it up and to make sure na lahat ng lasa galing sa stuffing nandito sa loob. Kaya sinasabi nila yung mga lechon, yung ribs dito sa Cebu masarap kasi nandoon lahat ng lasa sa ribs. Lahat ng mga ingredients na napupunta. Yes. Ay, wow, sosyal. No, so we take the stuffing. Ay, ito na. Ito na yung lahat ng mga ingredients dito, mga buo na tanglad, linalagay lang dito sa loob. History ng lechon, Sir Joel? Actually, bago pa dumating si Magellan, meron ng lechon sa Cebu. So, pag tiningnan mo yung chronicles ng mga tao na kasama ni Magellan, nakalagay doon talaga na pagdating nila, yung pinakain sa kanila, inihaw na baboy. Talaga? So, sa palagay ko, mas ano pa talaga yung lechon kesa sa mga Espanyol na dumating na nagbigay ng pangalan sa lechon. So yung pangalan na lechon, galing sa mga Spaniards, pero dito sa atin, inihaw na baboy, siguro ilang daang taon na yan na nakalipas. Wow, mas nauna pa pala sila. I am sure, gutom na gutom sila. Naisip talaga nila itong lechon, di ba? Okay, yung pagkatapos ng stuffing natin, itatahi natin yung tiyan niya. Dito talaga, importante na tight yung pagkatahi niya para hindi lalabas yung mga juices sa stuffing. Para yung juices na pumunta. Ay, grabe. Ang next step, pinapaliguan muna ang baboy ng sabaw ng buko. Hard or soft? Either way. Ito para mag-caramelize. Tama ba yun? Oo, para mag-brown konti yung skin na medyo manamis-namis. And then yung salt para sa alat. Then dito sa Zubuchon, yung specialty namin, ina-acupuncture namin yung balat para mag-crispy talaga, parang mag-chicharon siya. Kaya kumpara sa ibang lechon,
Ang acupunctured pig sadyang hindi makinis ang balat. Pero mala chicharon naman ang nakakatakam nitong lutong. Nasaan yung rice? Ano yung rice? Ang sarap. May nauuso rin daw ngayon sa lechon, yung healthy at organic. Anong gitawag man nila inyong baboy na organic? Gitawag ni siya og organic kay ang iyang kinaon pulos mga gulay, mga dahon sa mga kahoy, mga panit sa kahoy. Like kanina, no? Katong kuan, dahon sa kamote. Yeah, dahon sa kamote. Lahi gid ba? Lahi gid sa kanang mga uban nga ba? Lahi ang mga kaning native nga lechon, lahi ang ilang kinaon. Kay mas lami ni siya tungod sa iyang kinaon nga mga gulay. Oh. Siyempre, pure, di ba? Mas maliit at minsan iba ang kulay ng native na baboy. Ayon sa mga eksperto, mas matibay daw ang resistensya ng mga ito sa sakit. Pero sa Talamban, Cebu naman, bawang at dahon ng sibuyas lang ang sangkap ng tinaguriang lechon ng mga sikat. Ay, wait lang sir, bago tayo mag-start, no? Maura ni ang ingredients ang kailangan? Yeah. Wow, ang konting-konti lang pala ang Ahos, kailangan. sili nga kulikot o sibuyas na Mayaman. dahonan. Kahit saan lang. Oh, sige. Basta ipasok mo. Sakto ba ni? Okay ra na siya. Ang lamig dito sa loob. At ang bestseller ng paborito ng mga sikat, ang smoking hot spicy lechon na sila mismong nagpasikat. Big time! So, since spicy ang gagawin namin, lalagyan namin ng mga spices. Ayan, dito, mga Okay na. sili. Okay na? Okay na, naku, maanghang na to guys. Ready nang lutuin ang lechon? Let's get it on! Ito, lulutuin na namin. Kain na rin natin to. Okay. Okay, mga 2 hours na. Tayin lang natin sila ng mga at least 1 hour. Kasi maliit. Pag malalaki, mga 2 hours yun. So, ayan, hintayin lang natin. Tapos, ayan, kakainin na natin mamaya. Spicy lechon, it's your time to shine! Ayun na. Tikman na natin. Ito na. Sarap naman. Aha. Grabe. Pero sarap. Okay lang. Mga kapuso, ito ay tawag dito, puso. Rhyme sa kapuso, no? Puso siya. I-pair mo dito. Ay, naku. Solve ka na. It's more fun. Hindi lang daw mga pampalasa ang nagpapasarap na lechon made in the Philippines. Dahil kung minsan, ang sekreto raw na masarap na lechon ay nasa mano-manong tiyempo ng pagpapaikot. Mabigat. Medyo mabigat yung pag-ikot, ha? At alam ko parang dahan-dahan daw pala. Medyo mainit dito, pero carry lang. At malapit na maluto ang aking lechon. Nako, lume-level up na ating food trip, kaya kaon na ta! Hindi na rin kailangan pang lumayo ng probinsya. Dahil ang tinaguriang lechon capital of the Philippines nasa La Loma, QC. More fun in La Loma dahil talagang masarap, malinis, maganda. At talagang ayos lahat ang tinitinda dito.
Pag sumasali sa contest, may kasabihang bring home the bacon. Ang sabi ko naman, mas panalo if you bring home the whole lechon! Hindi na rin kailangan pang lumayo ng probinsya. Dahil ang tinaguriang lechon capital of the Philippines, nasa La Loma, QC. May iba't ibang hilera ng mga lechonan sa La Loma. Pero ang lechon ni Mang Tomas daw ang pinakauna. Nagsimula ang Mang Tomas Lechon since 1952. Kami ang pinakauna dito sa La Loma, pioneer ng La Loma Lechon. Ang mga kumakain sa kanya, mga bumibili sa kanya, ang mga sabungero. Inuwi nila sa kanilang bahay. Pag mga nananalo, pag natatalo, wala sa kanilang bumibili. Hanggang ngayon, ang mga lechon namin, pinagkakatiwalaan pa kami ng mga customer dahil sa sarap ng aming mga timpla. Institusyon na ngang maituturing ang mga lechonero ng La Loma. Ang ilan, napagpatayo na ng iba't ibang branches. Ang mga lechon dito sa amin ay talagang pinasasarap namin. Kaya binabalik-balikan nila. Ay binibigay namin ng pinakamababa sa mga tao lahat na para makabili lahat ang tao ng lechon. Yung kahit mahirap, kahit mayaman, nakakabili dahil lahat ng parang ginagawa namin. Dahil na rin sa popularidad ng Lechon La Loma, nagkakaroon pa ito ng taunang pista. Pag may parada ng lechon, di ba, it's more fun. Parada ng lechon na dinadamitan, merong tema. Yung mga different tema, ginagawa namin niya every year. Sa bayan ng Balayan sa Batangas, ang mga lechon ipinaparada pa ng naka-costume. San ka pa? Let's eat with a twist! Dahil ang all-time favorite natin, putaheng Pinoy. May lechon na ring sangkap. Naku, level up na ating food trip, kaya kaon na ta! Salamat! Wala raw patapon sa lahat ng parte ng lechon. Bukod sa paksiw, ang karne nito ay pwede ring gawing sinigang. Sarap, sinigang, na may lechon. Kakaiba din, ah. Tapos kung mapapansin nyo, medyo sticky-sticky siya, oh. Kaya it's more fun. Ang karne nito ay pwede ring gawing dinuguan. Rekado sa pansit. At kapag ginagawang sisig ang lechon, ginagawa rin itong stuffing sa seafood. Sarap. Kakaiba to, ah. Squid na may sisig sa loob. Ah, sarap. Hindi ka na kaya ka. Hindi lang balat o laman ng lechon ang masarap sa Pilipinas dahil ang mismong loob ng lechon nagle-level up na rin. Sa isang kusina sa Makati City, hindi lang daw basta-bastang lechon ang inihahanda. Ang kutsinilyo o maliit na baboy, hindi sa uling kundi sa oven nililechon. Kaya sa ganyang oven, kasi uling pa rin. Pero mas maganda kasi yung brick, pugon, kasi yung init evenly distributed. So, mas maganda yung pagluto, very crispy yung balat. Tinawag siyang stuffed lechon kasi hindi siya yung regular lechon natin na tanglad lang ang laman. Ang recipe nilang stuffed lechon, literal na malaman. Lechon pa lang, ulam at kanin na. International lechon kasi may Filipino stuffing ako. Meron akong German lechon filled with herbs, marble potatoes and garlic. Meron akong British lechon filled with apples. Dumalo sa tinatawag na lechon degustasyon o sampling ng mga lechon ang mga may pihikang panlasa. Epep, bago ang main course na lechon, appetizer muna. It's more fun kasi saan ka makakain ng lechon na iba-ibang palaman.
different from any other lechon I've tried because of the truffle flavor. It has a very flavorful filling. The ingredients are, you can tell it's premium ingredients. Okay, wait, I want you to try this. The Pepitas Lechon has the crispiest skin or balat ever. Ang sarap-sarap. May sarsa man o wala, native or moderno man ang timpla, sa simpleng handaan o en grandeng pista, Ang sarap. walang duda, ang best pig in the world sa Lechon Republic lang makikita. Ako po si Isabel Oli, naniniwalang it's more fun in the Philippines. Kating-kati na ba ang iyong mga paa? Handa nang umalis, mag-iwaliw at lumarga. Buti na lang taga dito ka. Singdami ng happening, ang dami ng isla. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo. Nakatapak ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Mula Batanes hanggang Molo, iba ang saya ng Pilipino. It's more fun in the Philippines. Nandito ng lahat, saan pa pupunta? Malalim ang dagat at mababaw ang ligaya. Halatang Pilipino ka, abot langit ang iyong ngiti. Lahi ng masasaya. It's more fun